Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa lahat. Welcome once again sa ating daily morning devotion dito sa Tinapay mula sa Langit. Ako po si Elder Nora Fernandez Gabilin of CRC Manila. Ihanda po natin ang ating mga sarili na makinig ng mga aral, mga reminders, encouragement, and warning from the Lord na mababasa natin sa Joshua chapter 2 verses 22 to 24, and our title is Mission Accomplished. But before we read our Bible text, let us start with a prayer. God the Father, good morning po, and we praise and glorify your name. Thank you po sa mapagpalang umagang ito. Salamat sa muling pagising sa amin na may taglay kaming kalakasan, bagong pag-asa na harapin ang panibagong araw na ito. At salamat dahil muli kami makarinig ng salita na puno ng aral at kaalaman na nagmumula sa iyo. Help us, Holy Spirit, to understand the message this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin po natin ang Bible text from Joshua chapter 2 verses 22 to 24 mula sa MBB Tagalog. Verse 22, pumunta nga ang mga espiya sa Kaburulan at 3 araw na nagtago roon habang pinaghahanap sila ng mga tuuhan ng hari. Pagkatapos, bumalik na ang mga ito sa lungsod nang hindi nila makita ang mga espiya. Verse 23, bumaba naman mula sa Kaburulan ang mga espiya, tumawid ng ilog at nagbalik kay Joshua. Iniulat nila kay Joshua ang buong pangyayari. Verse 24, ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupaing iyon, ang sabi nila. Mabanggit lamang ang pangalan natin, nangangatog na sa takot ang mga taga-roon. So let us have a little background. Summarize po natin ang chapter 2 verses 1 to 21. So si Joshua sa chapter 22, sa mga nakarang araw, tinalakay po doon ang kabutihan ni Rahab na isang patutot or prostitute na nakatira sa bayan ng Jericho dahil sa pagtulong at pagkubli niya sa 2 espiya or spies na inutusan ni Joshua na magmanman sa kanilang lugar bago ito sakupin o pumunta ng Kanaan. So sa pagtago ni Rahab sa 2 espiya sa bubungan ng kanilang bahay, ligtas ito at di na nakita ng mga tauhan ng hari ng Jericho. At dahil dito, nakipag-usap siya sa mga espiya na bilang ganti sa tulong niya, humingi si Rahab ng proteksyon na iligtas siya pati ang kanyang pamilya kapag sinalakay na ng mga Israelita ang kanilang lungsod. So sumang-ay naman ang 2 espiya kaya inutusan siyang itali ng isang eskarlata ng lubid sa kanyang bintana bilang tanda para makilala at proteksyonan ng mga Israelita ang kanilang bahay. So nangako rin ang espiya na tutuparin niyon kanilang mga salita at inutusan siyang tipunin ang kanyang pamilya sa kanyang bahay upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Now, sa verses 22 to 24 na ating binasa, iisa-isahin natin ang mensahe ng Diyos sa bawat verse. So tatalakayin natin ang pinakitang mga katangian ng 2 spies. Una, sa verse 22, they are obedient. Sila ay naging masunurin sa utos ni Joshua kahit na alam nilang panganib at sumunod din sila sa instructions ni Rahab. So ito po ang application of hear and obey. So napakahalaga ang makinig sa mga utos at maingat na pagsunod to avoid danger or harm tulad ng ginawa ng 2 spies. Sabi sa verse 22, maingat na binigyang babala ni Rahab ang 2 spies upang hindi sila matunton at masundan ng mga tauhan ng hari ng Jericho. So patunay na sila ay iningatan ng Diyos. So sa pagsunod natin sa ating mga leaders, kung meron tayong mga missions or tasks to do, tayo ay iniingatan ni Lord. Amen? Then number 2, matapang. Kung hindi sila naging matapang, malamang hindi sila susunod sa utos ni Joshua. Then number 3, marunong maghintay, makinig. So importante din ang wait patiently and trust God's plan and provisions. Dahil kung hindi sila nakinig at sumunod sa instructions ni Rahab, malamang nahuli sila ng mga tauhan ng hari at di sila nakabalik kay Joshua. Sa verse 22, sinabi rin doon na pinakita ang katapangan ni Rahab. Di niya inisip na kapag nalaman ng hari ng Jericho na nagtago siya ng kalaban sa kanyang bahay, ay maaari kapahamak niya. So pinakita din dito ni Rahab ang kanyang pananampalataya sa Diyos ng Israel.
Then number 4, sa verse 23, pinakita dito ng dalawang spies na meron silang paggalang sa kanilang superior or pinuno. They have an open communication by reporting and giving updates to their superior, which is si Joshua. So, ang dalawang spies nang inutusan ni Joshua ay ligtas na nakabalik sa lugar ng kanilang tinutuluyan at binalita nila kay Joshua ang lahat na nangyari sa kanilang misyon. Sabi sa verse 23, inulat nila kay Joshua ang buong pangyayari. So, mahalaga ang pagre-report, ang pagbibigay ng updates kapag ikaw ay naatasan ng iyong pinuno para matiyak kung matagumpay ngang nagawa ang mission. Then number 5, sa verse 24, pinakita rito ng dalawang spies na meron silang tiwala sa Diyos. They are claiming victory, assurance of God's promise. So sa verse 24 sabi doon, ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupaing iyon. Ang sabi nila, mabanggit lamang ang pangalan natin, nangangatog na sa takot ang mga taga roon. So sa talatang ito, masayang ibinalita ng dalawang spies kay Joshua na sa pagkataong iyon, sila ay nagtagumpay na. Mapapasa kanila na ang buong bayan ng Jericho dahil ang mga tao roon ay matutunaw sa takot sa Diyos ng Israel. Kaya para sa kanila, ang kanilang mission sa Jericho ay mission accomplished. At ito ay nagpapakita rin ng strong faith in God na sila ay proprotektahan ng Diyos at mapapasa kanila na ang bayan ng Jericho. Isa ring proof na may takot ang mga taga Jericho ng Diyos ng Israel. Mababasa po ito sa verses 9 to 11. Sabi niya, alam kong binigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito at ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Dahil nakabalita sila sa mga ginawang himala ng Diyos sa mga Israelita kung paano silang nakatakas from Egypt at nakatawid sa Red Sea. Nalaman din nila yung matagumpay na paglaban nila sa iba't ibang kampo at kaharian at napatay nila ang mga hari sa iba't ibang bayan. Kunento rin ni Rahab na kinikilabutan daw sila nang narinig nila ang mga balitang yon, kaya takot silang humarap sa mga Israelita kasi kinilala nila na si Yahweh ay Diyos at Diyos ng langit at lupa. So praise God, ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag at nakarating sa bayan ng Jericho at ang lahat ng yon ay balita na kanilang ikinatakot at takot sa anumang gawin sa kanila ng bayan ng Israel. So nahayag doon ni Rahab ang kanyang pananampalataya sa Diyos ng Israel at kinilala niya ang tagumpay ng mga Israelita laban sa Jericho at tiniyak niya na ang lupaing iyon ay mapapa sa kanila. Then for a conclusion and application, nothing is impossible with God if we have trust in Him. So kung meron man tayong mission, He will provide everything we need. Sabi nga, kung may mission, may provision. Only if we trust God o lubos ang ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Tulad ng ginawa ni Rahab at ng dalawang spies. Kahit na kung minsan parang napaka-imposible, pero sabi nga, diba, with God, nothing is impossible. Then kapag may mission, may completion if we follow His will. Mahalaga na sundin natin ang pinag-utos ng Diyos at ng ating mga leaders. Kung meron tayong tasks, mission, or assignment, we have to commit our time and do our very best to accomplish it. And if we obey, we will be blessed. So kapag may pagsunod, may pagpapala. Amen? May blessing na kasunod, or we can say kapag may obey, may pay. Yes, God will reward us according to what He has promised. Kaya, huwag tayong matakot. Kung mayroon mang pinapagawa sa atin si Lord, alam niya na ang ating tatahakin. Inihanda na niya ang lahat. Ang kailangan lang natin ay magtiwala tayo sa Kanya, magpakatatag, lakasan ang loob at huwag matakot. God is always with us. He will provide everything we need. Then pinangako ng Diyos sa Israel mula pa kay Moses na mapapasa kanila ang lupang pangako na huwag matakot dahil kailanman ay di sila iiwan at pababayaan ng Diyos. Amen? Sabi din sa Joshua 1 verses 5 to 8, walang makagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Makakaptatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupang ibinigay ko sa inyo. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka
saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ang araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Therefore, in every challenge of life, in every mission we have as servants of God, there are trials, there are obstacles, there are dangers and temptations lurking. There are distractions, there are times when we have to choose. This is what God commanded us. Trust His plan. He will provide everything we need. Do not fear, be courageous, and follow His will. And wait patiently so in the end, we can proudly say, Lord, mission accomplished. Amen? Let us pray. Salamat po sa iyong mensahe ngayong umagang ito, sa iyong mga reminders at pinapakita mo sa amin ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong pag-iingat sa amin for your guidance and provision. We pray, Lord, na maging matibay ang aming pananampalataya sa iyo. Huwag kaming matakot anuman ang aming kinakaharap na pagsubok sa buhay. Help us, Lord, to be sensitive in hearing your words and have an obedient heart so we can do your will and overcome all the challenges that we've been through. And we can proudly say, Lord, mission accomplished. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na to sumusubaybay sa programang ito at nagsasaliksik ng salita ng Diyos dahil tayo ay mas lalago at mas lalalim pa sa ating kaalaman tungkol sa kanyang mga salita. Let us share this video so many will be blessed and be reminded of how God loves us. See you all again tomorrow. Muli magandang umaga po and God bless us all. To God be all the glory.